matutulog yan. Except lang kung mga kababayan, ang topic natin ngayon sa video na ito ay update po sa aking inahin na due date niya today. Ngunit tayo po or ako ay patuloy pong nagmumonitor, nag-aabang sa kanya pong kalagayan ngayon. Kasama ko po si Mrs. ko, ano? So, akin muna siyang inutusan na paliguan muna ang aming dalawang baboy inahin. Kasama na rin mamaya ang gelt namin doon sa unahan, no? Yan. So, ito guys, talagang due date na today sa isang inahin ko, yung nasa dulo. So, ngayon, talagang minamasdan ko ang kanyang kalagayan. Ano po? So, ngayon, ang status, makikita natin, pinapaandar ko ang aking pong ceiling fan. Ayan. Dahil timing na mainit ang panahon ngayon. Ano po? So, para magkaroon ng freshness, no? Freshness na feeling ang aking mga baboy, pinapaandar ko ang ceiling pan na yan. Kanina pa ho yung mga alas 8:30 ng umaga hanggang ngayong oras, mga ka-farmers. Ayan. So kahit hindi madungis or kahit hindi madumi yung aking mga baboy, maingay siya guys, maingay. Mabasa lang, okay na yan. So kahit di sila madungis, mga ka-farmers, akin pong intusan sa Mrs. na paliguan pa rin ang baboy. Enough na yan, enough. Doon naman sa gelt, tapos na ba? Okay na? Okay. Sige. Yung waste dyan, hayaan mo na lang muna. Pagpaliban na lang muna. Unahin na natin ang feeding. Off ko na. Off ko na, ka-farmers, ang makina. Ayan na. So, isunod na lang mamaya ang dumi doon sa kabilang kwarto sa pating area. Ayan, maingay talaga itong baboy na to. Sabik siyang kumain. Yan, ka-farmers, kahit na due date ngayon sa aking inahin na yan, ay sadyang kalmado lang ako dito, no? Relax lang kasi hindi pa siya nag-labor, no? Hindi pa siya nagle-labor. Yan, si Mrs. kumukuha ng kalahating kilo na Pigrolac Mama Pro Developer. Yan. Okay? So, parisan mo ng kalahating kilo na Pigrolac Mama Pro Milk Maker para po sa isang baboy inahin namin, mga ka-farmers, na meron pong great attack. Okay, kuha ka. Okay. Unahin mo muna paglagay tubig, may. Tubig muna, tubig. Pero ka-farmers, ang isang baboy inahin ko na due date niya ngayon, hindi ako magpapakain sa kanya ng feeds, ha. Ang ginawa ko po sa kanya, talagang tubig lang yung binigay ko sa kanya with mix of dextrose powder, mga ka-farmers. Kaya mo ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Para masanay ka. Huh? Timing mo, may timing mo, timing. Gusto mo ako na? Pag lumalapit sa'yo ang bibig ng baboy, huwag mong ibigay sa kanyang feeds kasi iyahan ng ungaron. Ubusin yan. 1 kilo. Yan. Sige pa. Huwag niyang gamitin mo. Baka mahirap yan. Hindi. Mas better itong gamitin mo, ha. I will help you now. Sige. Bigyan mo lang. Okay. Ayan, ka-farmers, talagang ka-farmers, talagang wala siyang feeds. Yung tiyan niya, ka-farmers, ay namamayakpak po, wala siyang kaing feeds. Talagang hindi ko siya pinakain kanina ng feeds sa umaga, no?
So, ngayon may ang gagawin mo, iwan mo na yan dyan. Kunin mo yung tubig sa ano, sa pasungan. Kaya mo hindi? Kaya. Very good. Kaya. Patrasin mo lang. Ako na. Pakihawak sa camera. Kasi baka ma-stress ang baboy. Hawakan mo ha. Okay. Farmers, pasensya na ha. Dikit. Atras. Timing ko lang ho mga ka-farmers. Timing ko lang kasi hindi pwede mabigyan ng kumpiyansa sa baboy, no? Kahit mabait ang baboy natin, huwag tayo mabigyan ng kumpiyansa kasi pwede na tayong gawa ng hindi maganda. Malalaki mang ngipin nila. Okay? So ngayon, ganito lang. Ito po ang hinanda ko ka-farmers. Pasensya na, medyo makala tayo ngayon. Ito po ang pinapakain ko sa kanya. I mean, binibigay, no? Kanina bumili ako nito at the price of 60 pesos. Yan. Disclaimer lang ha. Ito po ay decision ni Dodong na bigyan siya ng ganito. Parang mahirap yata. Okay? Gayasin natin ka-farmers. Kahit na yung gunting ko hindi ginagamit, nakapatong naman sa kawayan, mas maganda pa rin na hugasan natin. Where is my trapo? Ito, trapo natin. Yan, meron tayong handkerchief or towel. Ano po? So, dahil matigas, ganunin natin. Yan, dextrose powder. Ang ano na to guys, isama ko sa disclaimer ko, ito po ay advice noon sa akin or payo o kaya turo sa akin noon ng akin pong brand technician. No? By the way, sinabi rin sa mga eksperto na huwag nang pakainin ng feeds ang baboy inahin sa due date niya. No? Okay? Isang cup. Hindi ako nakabili ng ano guys mga green leaves kanina sa palengke. Okay, I have to close this one. Next. Siyempre malinis sa tubig tayo ha. Napakita natin. Lagyan ng tubig para ma-dissolve. Ano po? Ma-dissolve. So wala tayong guantes kasi hindi tayo nakahanda eh. No? Si Mrs. kasi ang pinano ko kaya tinutulungan natin. Atras! Atras ka. Okay. Ayan. Dagdagan ko lang ho ng ano guys. Isang picture. Ito pala. Yung ano ko, COVID dito may takip. Ano po? Ayan. Pero mga baguhan, kahit sinabi natin, o sinabi ko, na hindi or wag nang pakainin ng feeds ang baboy inahin sa kanyang kapanganakan o sa due date niya. Pero linawin natin, yung tubig hindi po ipinapayo ng mga eksperto sa atin bilang aggressor na titipirin mo sa tubig. Unlimited tubig, walang problema. No? Ang isa sa mga reason bakit hindi magandang pakainin siya ng feeds. No? Kasi ang feeds, pag siya ay busog, base lang sa aking, ano guys, sa aking simple opinion, pag siya ay busog, halimbawa, tatama rin siya. Matutulog po yan. So, imbis na yung kanya mga biik po ay magiging active, no? Although sabihin natin, may exact time sa kanyang pagpanganak, no? Ang iba naman lumalagpas talaga sa due date. Pansin ko sa baboy ko noon, based po sa aking isang inahin, tulog siya. Actually, napakain ko siya noon. Siyempre, baguhan pa lang. Ako noon talaga, inaamin ko yan sa video na ito. Nung ako ay nagsimula nagkaroon ng baboy inahin noon, yung pinakauna kong inahin, napakain ko siya, no? Huli ko na na-check sa aking technician, isa sa mga learn
o sa mga lesson na aking pong na-learn from my mistake before, na huwag na pakainin ng feeds yung baboy inahin sa due date. Ano po? Ulit-ulit si Dodong, pero importante po ang mensahe niya. Okay? Kasi ano siya palatulog ang baboy, no? Pagbusog, isipin natin, pagbusog ang baboy inahin, matutulog yan. Except lang kung yung kanyang mga bake ay talagang lilikot-likot na sa loob ng tiyan kasi maglilibor na yan. Siyempre, speaking of labor, ang inahin na yan, ang kanyang mga bake ay maligalig, nakakaramdam siya ng sakit sa katawan niya. Okay? Kasi yung mga bake guys, correct me, expert if I'm wrong. Ang mga bake kasi, talagang naghahanap yan ng butas. Pag oras na sila ay lalabas na, talagang maghanap yan ng butas, no? Kaya nga, manganak ng inahin. Sabi po ni kabayang Carmi Rose Leo Garda, bantay sa buntis na inahin, baka hingalin. Salamat po, boss, sa iyong concern po, ano? Kaya ngayon, ako ay nandito sa aking babuyan kasi nga talagang, yun nga, nagbabantay tayo, nagbumonitor tayo sa aking mga baboy. Kasi pag sila'y nahingal, tag-init pa ngayon, ay talagang magkakaroon po ng dagdag stress po sa ating mga baboy. Ano po? So, salamat po kabayang Carmi Rose Leo Garda sa iyong sinabi sa akin. Salamat po. Kung ganun pa man, ako po ay magpapatuloy na mag-monitor sa inahin na to kasi nga, maaaring aabutin pa ito mamayang gabi ang pag-labor niya o kaya bukas makalawa. Tignan ko na lang guys kung anong resulta. Ka-farmers, bago tayo magtapos sa video na ito, shoutout po muna sa ating mga kababayan na sina Robert Galas watching from Lakewood, Zamboanga del Sur, kay Adel Castillo watching from Bulacan, Cesar Paho watching from Cagayan de Oro City, kay MJ Bok watching from Tagbilaran, Bohol, Agapito Salas watching from Calafog, Goner, Apayao, kay kabayang Ivan Chris Castillon watching from Alberta, Canada, kay kabayang Rudy Patinio watching from Lawaan, Antique, kay Pilapil Rigi at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Farmers, maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. God bless po sa ating lahat and peace out everyone. Bye po!